Opo. So ito na ha, mga kababayan. Oo, umpisahan agad natin ito, mga kababayan. Naku Kent, ano ba yan? Ito na si Tito Sen, mga kababayan, ay inumpisahan na pong bugbugin, no? Inumpisahan na pong bugbugin, mga kababayan, ng mga DDS sa Supreme Court. Kung naalala nyo po, mga kababayan, ito ha, i-search natin, mga kababayan, ito ha, Soto, ayan, and direct, no, direct contempt, ayan, Soto indirect contempt. Ito po, mga kababayan. So, pakinggan nyo po, no, DZMM po ito ha. Pinagkokomento ng Korte Suprema si Senate President Tito Soto kaugnay ng posibleng indirect contempt dahil sa pagkontra sa desisyong nagbasura sa Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Duterte noong nakaraang taon. Balita mula Korte Suprema at ni Radio Patrol, Steve. Ayan. Yes, Tony, may 10 araw si Senate President Soto para sagutin ang petisyon ng grupo ng mga abogadong humiling sa Korte Suprema. Napatawan siya ng indirect contempt kasunod ang pahayag ito kontra sa desisyon ng Korte na nagbabasura sa Articles of Impeachment laban kay Bibi Sara noong nakaraang taon. Kabilang sa mga petitioner ang mga abogadong taga-suporta ni Bibi Sara na sina Harold Respicio, Ferdinand Topacio at iba pa na nauna ng iginit ang hindi pagkalam ni Soto sa judicial power ng Korte Suprema. Paliwanag ng mga petitioner, matapos silang mag-hain noong Pebrero, hindi dahil co-equal branch of Senado at Korte Suprema ay maaari ng baliwalain o questionin ang pasya Archie Vliganyo, hilo po sa iyo dyan sa Cagayan de Oro. ng pinakamataas ng hukuman. Kinumpirma rin ng Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumaiting na ngayong araw lang naipadala kay Soto ang kopya ng resolusyon na may petsang April 8 at inaasang makatanggap sila ng sagot mula sa senador sa May 14. Actually, mga kababayan, ito po yung mga kababayan, yung komento, no. Actually, matagal na itong i-final nila no, ni Respicio, ni Topacio, ni Katibinag at iba pa. No, patungkol kasi ito sa komento ni Tito Sen, mga kababayan, na bakit daw ganun ang Supreme Court. So, ito po mga kababayan, ito. Parinig ko sa inyo, mga kababayan. Ito, Tito Sen, Supreme Court decision. Ito po yun, mga kababayan. Reaksyonan kasi ni Tito Sen yan yung patungkol dun sa impeachment ni Sara na kung ganun-ganun na lang din naman, anuhin na natin. Sabi niya, ito po yun, mga kababayan. Forgive me, but I think impeachment now is an impossible thing. Binago Binago nila yung, parang nilang binago yung mode ng pag-i-impeach. Mas mahirap. Mas humirap na ngayon. Dati nga madali. Si Richie Mabaylan nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon. Lalo na yung option 3, na tinatawag nilang option 2, na 1/3 signatures lang, forward na kagad. Di ba dati nga, prayer lang, pinorward na Di ba? Sapagkat mayroon ng 1/3 na nakapirme. Because, kaya nilagayanan para sa isang opisyal, impeachable officer, na hindi ginagawa ang trabaho niya o merong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwedeng madaling alisin. Hindi pwedeng magtagal. Kaya nilagay yun doon Ngayon na sinasabi, kailangan pirmado lahat at binasa at alam ng mga at nabasa at naiintindihan ng mga congressman ang kanilang articles of impeachment. Alam naman natin na pagka ganun, isa lang ang magsabi na hindi. Ayoko basahin Wala akong panahon bumasa. Hindi ako pumapasok hindi mo lang pinigil yun, dinelay mo. Hindi mo lang dinelay, pinigil mo na talaga ang impeachment. Pagka ganyan. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Pag-usapan lang yung issue niyang, pag-usapan namin yan. Kasi, ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon.
palitan ang konstitusyon or tsa-tsa. Kasi actually mga kababayan, kinakabahan na kasi ang kampo ni Sara dito sa sinabi ni Tito Sen. Actually mga kababayan, 3 months ago pa po ito ha, hindi pa nangyari itong panibagong filing ng impeachment ni Sara noong 2026 of February. Hindi pa nangyari itong impeachment filing 2026. Si Tito Sen nag-react na patungkol sa decision nga ng Supreme Court na bakit unconstitutional. Meron namang ebidensya. Marami namang nagpapatunay. Kung sa butuhan nga sa eleksyon, kung sino yung maraming boto, siya yung panalo. So sa madaling salita, kung sino yung maraming boto na pirma na ma-impeach, dapat impeach na. Bakit ang Supreme Court, ganun ang desisyon nila na unconstitutional itong ginawa kay Sara? Kung ganun lang din naman pala, wala nang mai-impeach. Kaya sabi ni Tito Sen, pag-usapan namin ito ng mga congressman sa next impeachment ni Sara. So, syempre mga kababayan, kinabahan na ang kampo ni Sara. Kinasuhan nila ngayon ng indirect contempt itong si Tito Sen na kinontra daw ni Tito Sen ang mandato ng Supreme Court. Kaya ngayon mga kababayan ay binigyan ng 10 araw si Tito Sen na sumagot doon sa Supreme Court. Kasi kung hindi siya sumagot, wala siyang maisagot, indirect contempt or makukulong agad. So ngayon mga kababayan, isa lang masasabi ko diyan, no? Makakalusot si Tito Sen diyan. Ang problema lang itong mga DDS, makakalusot ba? At yan nga ang mahirap sa kanila mga kababayan Hindi naman sila katulad kay Topacio, katulad kay Respicio. Hindi naman sila parte ng legal team ni Sara. Bakit sila yung, di ba naalala nyo si Torion pumunta doon sa Supreme Court para ipatigil itong hearing sa Congress. Ang una, hindi naman si Torion part ng legal aid ni Sara. So wala, hindi valid yun, hindi siya counted. Kasi dapat ang mga pwedeng magreklamo niyan ay yung mga mismong abogado lang ni Sara na yung 16. Hindi naman sila parte ng legal team ni Sara. 'Di ba? Nasa pool kasi talaga Ma'am Linsudo. Ayan, Sir Jericel Puno, hello po. Nasa pool kasi at nasilip kasi, kaya ngayon mga kababayan, sasabihin na naman ng mga DDS, akala ko ba ang Supreme Court ay Sara's Court, Duterte's Court? Kasi bakit pinatigil or binasura yung utos ni Digong na si Bakin, si Karandang? Ngayon, tanungin ko kayo ulit mga DDS, ngayon yung sabihin na hindi Sara Court ang Supreme Court. Bakit si Tito Sen pinapasagot patungkol sa impeachment remark kay Sara? Na nag-react lang naman si Tito Sen na kung ganun pala ang patakaran ng Supreme Court, wala nang mai-impeach kasi binali nila ang nilagay na batas dyan sa konstitusyon. Nasa konstitusyon yan, ang impeachment ay gagamitin ng sambayanang Pilipino laban sa mga korap na opisyales. Hindi ang impeachment gamitin sa mga korap para panangga. Sa madaling salita mga kababayan, itong impeachment or salitang impeachment, ito po ay gagamitin or ginawang batas para gamiting kapangyarihan ng sambayanang Pilipino laban sa mga korap na opisyales. Ang problema mga kababayan, itong mga senador noon, ginamit po ang impeachment para pang shield kay Sara, hindi po para sa bayan. Hindi para sa bayan ang ginawa nila. Ang ginawa nila, imbis na ang impeachment ay pang-protekta sa taong bayan, ang ginawa nila, ang impeachment ay ginamit pang-protekta kay Sara. Kaya nag-react itong si Tito Sen. Bakit ngayon biglang nag-file ng indirect contempt si Topacio, si Respicio, sila Kati Binag at iba pa? Nako. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Actually mga kababayan, kung babaguhin talaga ng Congress ni Bujidi at ni Tito Sen, kasi si Bujidi ang House Speaker, si Tito Sen ang Senate President, pag binago nila ang Constitution, magiging Prime Minister si PBBM, kasi bago na Kung babaguhin nila ang Constitution, magkakaroon na ng Prime Minister, tapos magiging Assemblyman, yung dating Congressman, magiging Assemblyman, no, ang tawag sa kanila, tapos mawawalan na ng papel si Sara. Kasi wala ng Vice President, ang magkaroon na lang Prime Minister or President, tapos wala na ng kwenta si Sara, papel na lang siya.
Kaya ngayon mga kababayan, no, hindi matanggap ng mga DDS, ginipit si Tito Sen. Kaya ngayon mga kababayan, ipinapatawag siya sa Supreme Court at binigyan ng 10 araw para sagutin, no, itong impeachment remark ni Tito Sen laban kay Sara at sa Supreme Court. Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. Oh, 'di ba? Mag-antay pa tayo ng 1 dekada para magretiro itong mga Supreme Court Justices, sabi ni Tito Sen. Bakit? Kasi wala man lang oral argumentation, wala man lang debate kung bakit ka bumoto sa ganyan na hindi i-impeach si Sara, bakit ka bumoto? Diyos ko mga kababayan, acceptable na yon, sabotable na yon. Bakit? Lahat naman kasi appointee ni Digong yan dyan eh. Majority siguro 2-3 lang hindi appointee ni Digong dyan sa lahat. So nakakapagtaka eh, baka nga Ma'am Ashley Kitilo po, it ninibibig will po. take years, Mm. retirement bago tayo sana makakakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon na. Kung Diba? Sabi ni Wilfredo Adarme, mahina talaga si BBM. Binababoy na ng Supreme Court ang konstitusyon, iwala pa ring action. Hindi, ganito kasi yan mga kababayan. Wala kasing kapangyarihan si BBM dyan sa Supreme Court. No? 3 sangay kasi ang ating judiciary, mga kababayan. Iba si BBM, iba ang Ombudsman, iba ang Supreme Court. Kung sakali man na magbanggaan yung 3, iti-take over ngayon ng armed forces ang ating bansa. Kasi kung hindi magkasundo itong Supreme Court, Ombudsman at ang President, magkakaroon tayo ng military junta. Ang tawag dyan, iti-take over siya ng armed forces or military. Payag ba kayo ganon? Magkakaroon tayo ng military junta. Or sa madaling salita, martial law. Tapos take over, mga military ang mag-take over. So para tayong Myanmar. Para tayong El Salvador niyan. 'Di ba? Oo, magkakagulo talaga mga kababayan. Kaya nga si PBBM, hindi siya pwedeng mangialam sa Ombudsman, hindi din siya pwedeng mangialam sa Supreme Court kasi dapat neutral lang siya eh. Mahirap kasi mga kababayan na pag nangialam, magkagulo itong dalawang sangay ng gobyerno, yung ating judiciary, ang President at ang Supreme Court, mahirap na. Yeah? Hindi nga po pwede na mag-aaway itong Ombudsman at ang President kasi nga mangialam din ang Supreme Court kasi 3 sangay nga ang ating judiciary. Ang mangyari diyan mga kababayan, magkakagulo. So pag dumating sa punto na hindi magkasundo yung 3 ahensya na yan sa gobyerno, ang mangyari diyan, ito take over tayo ng military, magkaroon tayo ng military junta na tinatawag na pareho sa Myanmar. Yeah. Mas matindi yon kasi kung martial law lang, ang president mag-declare ng martial law, okay pa yon. Wag lang ang military junta kasi pag military, araw-araw may 6-by, araw-araw mayroong mga army, araw-araw may sundalo, mahigpit. Tapos ang tulog natin alas 5, wala nang lumabas. Pagising, parang dahil North Korean yan. hindi nila ako, ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. It's very disappointing. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang, wow, ibang klase ito. Talagang, in other words, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. At saka, Sir Jericel po, kung sakali man magkaroon tayo ng military junta, lahat po ng mga investor sa Pilipinas mag-alisan yon. Lahat ng negosyo, mga malalaking negosyante, mga bilyonaryo na nag-i-invest sa bansa, mawawala lahat yon. At higit sa lahat, hindi tayo kilalanin ng ASEAN. No? Tatanggalin tayo nila bilang miyembro ng ASEAN at wala nang tutulong sa atin. Bakit? Kasi nga military junta na ang nagti-take over sa ating bansa. So wala nang kalayaan. Sino pang magbigay ng tulong sa atin kung kada pasok sa ating border binabomba, binabarel. 'Di ba? Hindi na tayo part ng ASEAN 'yon. Kumbaga, naalala nyo yung di ko alam kung Laos ata o Timor Leste. No? Correct me if I'm wrong, Laos or Timor Leste, na which is nagpapasalamat sila ngayon na na-recognize na sa ASEAN ang kanilang bansa. Correct me if I'm wrong mga kababayan, Laos ba or Timor Leste? Ang pagkakaalam ko, Laos yata eh. No, na ngayon lang sila nung si PBBM na ang chairman ng ASEAN,
nirecognize sila na parte sila ng ASEAN, pero part sila ng ASEAN talaga. Ang problema lang kasi mga kababayan, pinamunuan kasi sila ng military junta, no? Nag-take over kasi ang military sa kanila, kaya hindi sila ni-recognize as a part of ASEAN. So, kamakailan lang, nagpasalamat ang kanilang Prime Minister at ang kanilang mga panauhin, mga personalidad na nagpasalamat sila na ini-recognize na ng ASEAN ng kanilang bansa. Timor-Leste. Timor-Leste nga. Ma'am Maria Sunokawa, salamat po. 'Di ba? Ba tama ako. Thailand at Timor-Leste, 'di ba? Timor-Leste. So alam niyo na, mga kababayan, ganun po. So pag sinabing walang investor, walang mga negosyante, lugmok. Paano tayo unlad niyan? Sino magpapatayo ng building? Sino magpapaganda ng ating ekonomiya? Saan tayo kukuha ng pampasahod kung lahat nag-alisan na? 'Di ba? Ganon po 'yun, mga kababayan. Kaya ngayon ang mangyari, mga kababayan, no? Ito nga, nagkaroon ng indirect contempt si Tito Sen na isinampa ni Topacio Respicio, ni Cathy Binag at iba pa simula nung nag-react si Tito Sen dito sa baguhin daw ang Supreme Court ruling, no? Kasi parang nangialam na daw ang Supreme Court sa ganito ganyan, which is my point naman si Tito Sen. Pero para sa akin, ang sinabi ni Tito Sen is a point of view lang niya yan. At saka meron naman tayong freedom of expression, meron tayong freedom of speech. Bawal ba magsalita? Bawal ba magbigay ng opinion? Di ba? So yun lamang po, mga kababayan, yung patungkol kay Tito Sen.